Nang bata pa kami ni Pura L. Medrano. Ito ay isang LibriVox recording. Lahat ng LibriVox recording ay nasa public domain. Para sa karagdagang impormasyon o para mag-volunteer, mangyaring magtungo lamang sa LibriVox.org. Nang bata pa kami ni Pura L. Medrano. Liham sa kumatha. Kaibigang Puring, ikaw ay nagkamali. Oo, nagkamali kang lubha sa pagpili ng maglalagay ng pangunang salita sa iyong mahalagang aklat. Ako pa naman ang napita mo. Akong batid mong pahat na pahat tungkol sa gawaing ito at bago pa lamang nakikisalamuha sa larangan ng panulat. Kaya't nang sabihin mo sa aking ako ang ibig mong maglagay ng pangunang salita, ay nasabi ko sa sariling, kinukutya kaya ako o binibiro lamang niya? Kundi lamang kita nakikilalang isang tapat na kaibigan, uliran sa pakikisama, at ako'y nananalig na wala kang pusong sukat ipang-api sa akin, ay pinatampuhan na sana kita, sapagkat sino ako upang siyang magbigay ng pangunang salita sa iyong aklat? Anong ayos pa o ganda ang maidaragdag ko sa iyong katha? Wala. Ngunit ang gawi, hilig, kilos at damdamin ng dalagang Pilipina. Sa pagmamahal ni Edeng kay Manuel, pagmamahal na binalot ng isang lihim na pag-ibig, ay minsan mo pang naipakilala ang isang pitak ng kaluluwa ng dalaga ng ating bayan. Sa wakas ay ibig kong masabi sa iyo na, sa pagkakalathala ng kathamong ito, ay dalawang mahahalagang tagumpay ang iyong nakamit. Tagumpay ng iyong sarili sa iyong pagkamanunulat, at tagumpay ng aklatang bayan sa pagkakasapi mo sa kanya. Bumabati at nakikikamay. Asuncion Palma. Dito nagtatapos ang liham sa kumatha. Binasa ni Maricel Cui. Unang bahagi ng Nang Bata Pa Kami. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Nang bata pa kami ni Pura L. Medrano. Unang kabanata. Mga alaala ni Manuel kay Edeng. Hindi mo na naaalala. Makinig ka't isa-isa kong ipaalala sa iyo. Nooy musmus pa tayo. Musmus, oo. Wala tayong kamalay-malay sa mga sigalot ng buhay. Bago pa lamang tayong humahakbang sa unang baitang ng pag-ibig. At bago pa lamang tayong natututong sumunod sa itinitibok ng ating puso. Ngunit hindi pa natin nakikilala kung ano ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig. Ang bahay natin ay nagkakatapat halos, at isang hapong masaya ang langit na ikaw ay nasa bintana, ako'y nanungaw, at nang maino mong pinagmamastang kita'y tumungo ka't saka ngumiti ng lihim. Bago itinaas ang mata at kiming sumulyap sa akin. Sumandali tayong nagkatitigan, at pagkatapos ay isang ngiting busog sa ligaya ang ipinahatid mo sa akin. Ako'y nasayahan at naramdaman kong sumasal ang tibok ng puso, at waring ako'y napaangat sa aking kinalalagyan na di ko makuro kung bakit. Pag-ibig na nga kaya ang kahulugan ng ngiting iyon? Kung pag-ibig ay paano ko maaalaman? At sakaling pag-ibig na nga'y, ano ang maidudulot sa aking buhay? Ang sunod-sunod kong tanong sa sarili. Sa aking pagdidili-dili, naisip kong itanong sa iyo ang kahulugan ng ipinamalas mo sa akin. Ngunit ewan kung bakit at hindi ko man lamang naipahiwatig sa iyo nang tayo'y magkausap. At naalala mo ba ang ating pinag-usapan? Panay nakamusmusan. Oo, panay nakamusmusan. Datapwat nang tayo'y maghiwalay, nang ako'y pauwi na sa amin, ang puso ko'y naligalig at naramdaman kong may bagong damdaming tumubo sa lalong pinakalihim niyang pitak. Buhat noon, saan mang dako ako mapatungo, ay waring ikaw ang aking nakikita, at sa lahat ng aking gawain, sa pag-aaral, sa paglalaro, ay ikaw ang laging sumasa isip ko.
Kung gabi at ako'y nahihilig na sa hihigan, sa piling ng minamahal kong ama, ay lagi akong balisa. Napipikit man ang mga mata ko'y, gising din ang aking diwa, at ilan pang araw na gayon ang aking dinanas. Ikalawang kabanata Nang bata pa kami. Kami ng nanay ko'y naparoon sa lalawigan nang hindi ako nakapagpaalam sa iyo. Sa aming paglalakbay ay wala akong nakasama liban sa pighati. Hindi pa kami dumadating sa aming paparoonan ay ninais ko nang magbalik, ngunit kami nasa laot na, at dahil dito ano pa ang aking gagawin kundi ang magtiis. At nagtiis nga ako't nasabi ko tuloy sa aking sariling, kahirap pala ng malayo sa minamahal. Oo, mahirap nga. At sukat bang pati ang malamig na simoy ng dagat na dati kong kinawiwilihang sagapin ay kayamutan ko. Makailang araw kami nagbalik, gaya rin ng aming pag-alis na hindi mo namalayan, at buhat sa azotea ng aming bahay ay natanaw kitang nakikipaglaro ng tubigan sa ating mga kababata. Nooy gabing maliwanag ang buwan at kayo'y nasa inyong bakuran. Agad kitang pinaroonan, at nang ako'y iyong matanaw, ay huminto ka sa iyong paglalaro. Humiwalay ka sa mga kasama, dali-dali kang naupo sa isang nakalimbutod na ugat ng kahoy, at saka nangalumbaba. Naalaala ko ang aking pag-alis ng walang paalam, at sisikdo-sikdo ang loob kong lumapit sa iyo. Tumindig ka't tila hindi mo na ako ibig kausapin, at anyo kang aalis, ngunit napigilan kita, at nang titigan ko ang mukha mo'y, na banaagang kong dumadaloy, sa binurok mong pisngi ang luhang buhat sa iyong pusong naghihinanakit. Ipinatalastas ko sa iyo na ang aming pag-alis ay biglaan, at ang aking pagsamay sa kaibigan ng tatay ko, na ang aking inay huwag mag-isa sa paglalayag. At palibhasa'y nahalata kong ayaw kang maniwala, ay isinamo kong ako'y iyong patawarin. Sa aking pagmamakaaway, nahabag ka. Pinaupo mo ako sa iyong tabi at matagal tayong nag-usap. Pinatatawad mo ba ako? Ang una at kiming tanong ko sa iyo. Mamaya mo malalaman, ang tugon mo. Ayoko nang mamaya pa, ang malambing na ulit ko. Oo, pinatatawad kita, ang pangiting salo mo naman. At ako'y natuwa ng gaya ng dati. Nang gabing iyon ay marami kang sinabi sa akin, gayon din ako sa iyo. At kung hindi tayo pinagtuksuhan ng ating mga kaibigang napatigil sa paglalaro ng tubigan, ay hindi pa tayo magkakatapos sa pag-uusap, sapagkat para tayong mga pinagpalang nagpapasasa sa biyayang hulog ng langit, hindi ba, Edeng? At nagalit ka sa nagsipanukso sa atin, kaya't bubulong-bulong kang nakyat, at ako na may maligayang umuwi sa amin. Ikatlong kabanata Nang bata pa kami. Kinabukasan, pagbabangon ko sa hihigan, ay una kong tinanaw ang durungawan ng iyong silid. Nakabukas ang isang dahon at nakita kong bihis ka na. Nooy mag-iikapito na ng umaga, oras ng pagpapasukan sa paaralan. 10 minuto pa ang dumaan bago ka lumabas sa pinto ng inyong bahay na dala mo ang iyong mga aklat. Dali-dali akong nanaog at hindi mo naino na sinundan kita hanggang makarating ka sa paaralan. Sa tanghali, binantayan kita sa aming bintana hanggang makapasok ka sa inyong pintuan. Gumabi. Maliwanag din ang buwan. Ang inyong looban ay gaya rin ng dating pinagsasadya ng mga kababatang kalapit-bahay, at nang marami nang nagkakatipon ay sinimulan ang laro. Ngayoy patintero, mamaya'y takip silim, at bala ng maisip. Ako'y nanaog upang makihalo sa inyo, ngunit nang naroon na ako't hanapin kita, ay wala ka. Kumaba na naman ang dibdib ko, at aking isinaloob na ikaw ay nagtatampo pa sa akin, at dahil dito ay naitanong ko sa isang kapwa bata kung saan ka naroon. Hayon ay, ayaw maglaro, ang tugon sa akin. Ako'y lumingon at nakita kitang nakaupo sa hagdan ng inyong azotea. Nilapitan kita't ani ko'y, bakit ka nakaupo dyan?
Mangyari hinihintay kita, ang waring may lambing na sagot mo. Ayaw ka bang maglaro? Ang ulit ko na wala ng pangambang may hinampo ka pa sa akin. Maglalaro ako kung kasali ka, ang may ngiti mong salo. Naku, ang pakunwa ko naman. Oo, ang mariin mong agaw na parang ibig mo nang manghinanakit, kaya't sinagot kitang agad. Sa totoo man o hindi ang sinabi mo, ay dapat mong malaman na kung kaya ako naparitong maglaro ay dahil lamang sa'yo. Tinitigan mo ako bago kang ngumiti ng ngiting may kasiyahang loob. Tinawagan natin ang mga kasama at tayo'y tumayong pabilog at pagdakay sinimulan mo ang Pepe Serepe at kahit pilya-pilya mo, sinadya mo pang ako ang mataya. Pagkatapos ay nagtakbuhan kayong ako ang inyong kasunod. Ewan kung bakit, at nooy wala akong abutan sa inyo, kay tutulin ninyong tumakbo, para kayong mga ibon. Sa ikatlong inanduyan ay nahapo ako at batugan, batugan, ang sigawan ninyong lahat. Ako'y napahiya. Naawa ka sa akin at binulungan mo ako ng may mahuhuli ka na ngayon, at saka patakbo kang lumayo. Ngunit ilang hakbang lamang ay tumigil ka na at hindi pa man din kita nahahawakan ay sumigaw ka. Nahuli ako! Nahuli ako! At idinugtong mo pa ng marahan ang ganito. Kaawa-awa ka naman, tutubusin kita't pagod ka na. Oo, patang-pata na nga ako. Dangat kasali ka, kundi umuwi na sana ako sa ikalawang takbuhan pa lamang. Ang ating laro'y natapos ng gabing iyon, sapagkat sa nagsisunod na gabi, panay na salitaan ang ating ginawa. Ngunit, ano ang ating napag-usapan? Panay pang kamusmusan ng gaya sa mga unang araw? Hindi na. Nagkatalastasan na kaya tayo ng itinitibok ng ating puso? Ewan, datapwat buhat noon ay unti-unti na tayong lumayo sa ating mga kababata, sapagkat palagi tayong pinagtututukso. Dito nagtatapos ang unang bahagi. Binasa ni Maricel Cui. Ikalawang bahagi ng Nang Bata Pa Kami. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Nang Bata Pa Kami ni Pura L. Medrano. Ika-4 na kabanata. Ang patintero, ang takip-silim at iba pang laro na napagpaparaanan ng mga bata ng masasayang oras ay hindi na natin muling naalaala at ang ating pag-uusap sa inyong looban ay nalipat sa bulwagan ng inyong tahanan. At isang gabi na kayo ng mga tatay mo'y nagpasyal sa Santa Cruz ay nakita ko kayo sa harap ng simbahan. Nooy del Pilar, maraming tao, marami. Ang mga perya ay nagsisikip sa nagsisipag baka sakaling sa pagtaya sa iba't ibang sapalaran ay makatama ng relos, manika at iba pa. Sa liwasan ni Goiti, sa harap ng simbahan at sa ibang lansangan ay langkay-langkay na nagsisipaglakad ang mga kawal ng pag-ibig at ang mga binatang kaagapay ng mga binibini bubulong-bulong na animoy mga bubuyog kung dumadapo sa mababangong bulaklak. Nakita ko nga kayo sa harap ng simbahan. Ang tatay mo'y mayroong kausap at ikaw na may nagmamasid sa mga taong naglalakad. At bagaman ako'y papauwi na, ay hindi ako nagtuloy. Linapitan ko kayo at matapos akong magpugay sa iyong mga magulang, ay tinanong kita ng marahan. Kanina pa ba kayo rito? Oo, ang sagot mo. Bakit ngayon ko lamang kayo nakita? Ang ulit ko. Mangyari hindi mo kami hinahanap, ang parang may tampo mong pakli. Paano ko kayong hahanapin, ang salo ko naman, sa hindi ko naaalamang paparito kayo? Ang tatay mo'y nagyayang makinig ng serenata. Tayo'y tumungo sa kinalalagyan ng bandang tumutugtog ng sari-saring opera, at nang tayo'y naroon ay bumili ako ng lansones sa isang magmamani sa tapat ng La Perla. Inalok ko ang mga tatay mo't pagkatapos ay nilapitan kita at ayoko ang iyong pauna.
Bakit? Ayaw ka ba nito? Ano ang iyong ibig? Ang malambing kong tanong sa iyo. Wala, ang iwas mo. Wala raw, ang salo ko naman. Wala nga, ang patibay mong mali. Naku, ikaw naman, ano lamang eh. Sabi na, hale, sabi na. Ang magiliw kong samo. Kung alin ang masarap sa iyo, ay siya mong bilhin at masarap din sa akin. Ang pakli mo na sinundan ng ngiting puno ng saya. At muli akong lumapit sa magmamani. Pumili ako sa isang bilao ng 2 mansanas at pagkatapos ay ibinigay ko sa iyo ang isa. Yan ang masarap. Ang bigkas mong sabay sa pagtanggap ng mansanas. Totoo nga ba? Ang tanong ko naman. Oo, sapagkat hindi ka bibili ng hindi masarap at ang masarap sa iyo ay masarap din sa akin. Katatapos mo pa lamang magsalitay, siya namang pagpaparinig ng banda ng isang mainam na opera. Habang pinakikinggan ko ang tugtuging iyon, ay parang nananariwa sa aking gunita ang mga pangalan ng operang akin nang napanood at naalaala kong yaoy ang sandugong panaginip. Hindi mo ba naaalaala ang tugtuging iyan? Ang tanong ko sa iyo. Hindi ba yan ang sandugo? Ang balik mo naman sa akin. Yan nga, ang masaya kong pakli. At hindi kaya natin sapitin ang naging hangga ng pag-iibigan ni Tarik at ni Bituin? Hindi ka nakakibo, parang naumid ang iyong dilat na mutla ka, sapagkat salitang pag-iibigan ang iyong napakinggan sa aking bibig, na tila baga tayo'y mayroon ng salitaan. Nang mahalata kong hindi ka makapangusap, ako'y nagpatuloy sa aking pananalita. Isinaysay ko ang napagsapit ng dalisay na pag-iibigan ni Bituin at ni Tarik, ayon sa aking nabasang argumento ng sandugo, at pagkatapos ay ipinahayag ko naman ang damdaming tumubo sa aking puso, mula nang tayo'y bata pa, at itinanong ko sa iyo kung yaoy pag-ibig na. Palibhasay hindi mo rin ako sinagot, ay ako na ang nagsabing pag-ibig na nga, at idinugtong ko pang iniibig kita. Makailang araw ay nagbago ka, oo, nagbago ka. Ang masasaya mong ngiti, bahagya mo nang ipamala sa akin, at sa nagsisunod na mga pag-uusap natin ay waring nabibigatan kang sumagot sa aking mga sinasabi. Subalit na halata kong nagtatampo ka't nalulumbay pa pag hindi kita nadadalaw. Ikalimang kabanata. Bagamat ang masasaya mong ngiti, iyong ipinagkait sa akin, ay maligaya rin ako. Oo, maligaya rin ako, sapagkat nahalata kong tumutugon ka sa tibok ng aking puso. Ngunit ang aking kaligayahan ay naparam na animoy aso sa bahagyang simoy ng hangin, sapagkat nalipat kami ng bahay at may nagsabi sa amin nang ako'y palaging nakakagalitan ng aking guro, sa dahilan daw na ako'y madalas na hindi makalisyon, at sukat bang ang tatay ko'y maniwala at ipinagbawal pa sa akin ang pagpapasyal. Oh, anong lungkot ko noon. Kung nakilala ko ang dalahirang naghatid sa amin ng balitang iyon ay, ewan, marahil ay inaway ko. Oo, pagkat ng mga araw na iyon ay naghahari pa sa akin ang kainitan ng ulo. Ang paghihigpit sa akin ng tatay ko'y hindi naman nagtagal. Ilang linggo lamang at ako'y pinahintulutan ng makapagpasyal na gaya ng dati. Ako'y natuwa sapagkat madadalaw na naman kita. Ngunit nako, hindi naglaot, nakita ko na ang katapal na dusang walang kasing laki ng aking katuwaan, sapagkat nang ako'y paroon sa bahay na inyong tinirhan, ay nakita kong nakadikit sa nakalapat na pintuan ang isang papel na kinababasahan ng si Alquila. Ipinagtanong ko kayo sa mga kakilala, datapwat walang nakapagsabi kung saan kayo nalipat. Ako'y bumalik sa amin at itinanong ko sa aking tatay kung saan kayo nakatira. Aywan ko, aniya. Nagsialis ng hindi man lamang nakapagpaalam sa atin sapagkat ang ama daw ni Edeng ay dinapuan ng sakit na pinakikialaman ng mga sanitaryo. Ako'y nalungkot, hindi lamang nalungkot, nagtiis pa ako ng hirap sapagkat hindi ko maalaman kung saan kayo naparoon.
hindi ko maalaman kung saan kita susulatan. At buhat noon ang puso ko'y naging laruan ng hirap. Natulad sa isang putol ng kahoy sa gitna ng dagat na sunod-sunuran saan man dalhin ng alon. At sa mga bayo ng sakit ay hindi ko naikubli ang aking pagtitiis. Nahalata ng aking mga kaklase sa Ateneo at sa isa sa kanila na nagngangalang Pedro Batobalani ay naipagtapat ko ang aking dinaramdam. Madalas ba rito ngayon at noon mo pang araw nakikilala? Ang binatang iyay isa sa mabubuti kong kaibigan. Siya ang umaliw sa akin at dahil sa kanya'y nagbawas ang aking pamimighati. Datapwat hindi nagbago ang aking pag-ibig sa iyo at bagkus pang lumago at sa tuwing magugunit ako ang aking pag-iisa ay lalo pa akong nagsusumigasig sa pag-aaral sapagkat hindi nawalay sa akin ang pag-uusap na tayo'y magkikitang uli at maitudulot ko sa iyo ang aking napag-aralan. Dito nagtatapos ang ikalawang bahagi. Binasa ni Maricel Cui. Ikatlong bahagi ng Nang Bata Pa Kami. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Nang Bata Pa Kami ni Pura L. Medrano. Ika-6 na kabanata. Mahabang panahon ang dumaan, at isang gabi ako'y naglalakad sa daang Azcárraga ay nabasa ko sa isang anunsyong nakadikit sa pader na tinatamaan ng liwanag ng ilaw sa lansangan na ang pelikulang Vivir para Amar ay itatanghal sa Dulaang Zorilla. Ako'y napatigil at naibulong ko sa sarili ang ganito. Vivir para Amar, mabuhay upang umibig? Panonoorin ko ang pelikulang ito at baka nakakamukha ng malungkot kong kabuhayan sa pag-ibig. At dali-dali akong pumasok sa Dulaang Zorilla. Ngunit pag-upo sa aking luklukan ay siya namang pagkatapos pelikulang Vivir para Amar. Ang mga ilaw ay nagliwanag. Ang mga mata ko'y aking pinagala sa loob ng dulaan at, anong pagkakataon! Sa palkong kapiling ng aking kinalalagyan ay may namasdan akong isang babaeng himala ang ganda. Sa biglang pagkakita ko'y hindi ko nakilala kung sino, tatapwat ng aking titigan ay nasayahan ng aking pusong kung ilan ng taong hindi hinihiwalayan ng lungkot at nanariwa sa aking gunita ang nakaraang panahon. Nakikilala mo kung sino ang babaeng yaon? Ang aking langit, ang aking paraluman, ang aking pag-asa. Sa ibang salita'y ikaw, Edeng, ikaw na buhay ng aking buhay. Sa aking pagkatitig sa iyo'y napatingin ka sa akin at nagtama ang ating mga mata. Anong ligaya ang dumalaw sa aking puso. Ang madilim kong hinaharap ay waring nagliwanag at parang may nakita akong landas na patungo sa kaluwalhatian ng aking pag-ibig. Maligaya na ako, maligaya na ako. Ang bulong ko sa aking sarili. Maligaya na ako pagkat siya'y nakita kong muli. Bukas na bukas ay paparoon ako sa kanyang bahay at sasabihin ko ang lahat ng hirap na aking tinitiis. Siya'y malulungkot, ngunit masasayahan agad pag sinabi kong naparam na ang lahat, pagkat ang ligaya ko'y ligaya rin niya. Ngunit saglit pa lamang ang nakararaan ay binayo na ako ng dusa. Sapagkat napuna ko na ang iyong kapiling sa upoy isang lalaking balingkinita ng katawan at maganda ang tindig. Anong lungkot ang dumalaw sa aking kaluluwa. Ang mahahayap na palaso ng panipughong mapapahirap sa taong ninibig ay sunod-sunod na tumimo sa aking puso at dahil dito'y sinumpa ko ang muli kong pagkakita sa iyo. Ang mga ilaw ay muling nangulimlim. Sa maputing kayong nakatatakip sa tanghalan ng dulaan ay itinanyag ang sumusunod sa pelikulang Vivir para Amar. Ngunit natapos nang hindi ko nawatasan sapagkat hindi nawalay sa aking isipan na may kapiling kang lalaki sa inyong palko. Sino kayang lalaki yaon? Ang tanong ko sa sarili. Kanya kayang asawa? Kanya kayang katipan? O isang kaibigan lamang?
Ang mga ilaw ay muling nagliwanag. Nilingon kita sa inyong palko na parang isang hukom na nagmamasid sa mga salaring lalapatan ng parusa. Sa paglingon kong ito'y muling nagtama ang ating mga mata at sa iyong titig ay waring nabasa ko na mayroon kang ibig sabihin. Noon di lumapit ako sa inyong palko na nagpuputok ang kalooban sa akalang ang kahulugan ng titig mong iyon ay isang pag-alipusta sa akin dahil sa ikaw ay mayroon ng asawa o katipan. Datapwat ako'y namali sapagkat matapos tayong magkamay ay ipinakilala mo sa akin ang kapiling mong lalaki at noong ko natalos na asawa pala ng kapatid inong matanda at pinagsisihan ko ang pagkakaroon ng maling hinala sa titig mong puno ng lugod. Makailang sandali na nariwa sa aking alaala ang mga nakaraang panahon. Ibig ko na sanang nooy itanong sa iyo kung ang aking mga hirap na tinitiis ay gagantihin mo ng walang hanggang kaligayahan, pagkat ibig kong noon di matalos kung ako'y mayroon pang pag-asa at kung maipagpapatuloy ko ang aking naipahayag sa iyo noong tayo'y nakikinig ng serenata sa harap ng simbahan ng Santa Cruz. Ngunit ako'y nagpigil alang-alang sa iyong kasama. Natapos ang palabas sa sine. Inihatid ko kayo hanggang sumapit sa inyong tahanan at bago tayo naghiwalay ay nangako akong babalik kinabukasan. Nang gabing yaoy, hindi ako nakatulog buong magdamag at sa pag-asam ko ng bukas ay napagnitngitan ko ang aming orasan sapagkat matay ko mang naising magtumulin sa kanyang pagtakboy hindi nagbabago at para pang ako'y hinahamon sapagkat mapatayo ako't mapahigay, napapakinggan ko ang nakamumuhi niyang tik-tak. Sa pagngingit-ngit ko ay walang nangyari at nagtagumpay din ang hindi mababagong lakad ng panahon. Umaga. Lalo pa akong nagdanas ng yamot sapagkat hindi ko kilala ang ugali ng iyong mga kasama sa bahay at nag-alaala ako na baka kung dalawin kita'y hindi ka nila ipakausap sa akin at mawikaan pa ako pagtalikod ko. Kaya't upang wag magahis ng kainipan ay ginala ko ang lahat ng bahay ng aking mga kaibigan. Gabi, pinagsadya kita, wala ang iyong ina. Pinaharap ka sa akin ng iyong kapatid at matagal tayong nag-usap, matagal na matagal. At buhat nooy, 3 buwan na naman ang dumaan na hindi tayo nagkita. 3 buwang panay na hirap para sa akin. Bakit nadagdag pa sa dati ko nang tinitiis ang pagdadalamhati sa pagkamatay ng aking ama? Oo, kumulang humigit sa 2 buwan. Ngunit isinulat ko sa iyo nang siya'y mamatay. Bakit hindi mo naalaman? Kaya pala ni ang sulat na padala ko sa iyo nang ako'y lumulan sa bapor na patungo sa bayan niyang kinamatayan ay hindi nagkaroon ng sagot, ay naparoon kayo sa silangan. Datapwat, bayaan na natin ang kanyang pagkamatay at ibaling natin sa dati ang salitaan. Naaalaala mo na ba ngayon, Edeng, ang mga araw na dumaan ng ating kabataan? Ang puso mo ba'y gaya rin ng dati na may kalayaan sa pagtanggap ng pag-ibig? At maitutuloy ko ba ang ipinahayag ko sa iyo noong tayo'y nakikinig ng serenata sa tapat ng simbahan ng Santa Cruz? Bukas mo na ako sasagutin? Baka hindi. Aasahan ko. Dito nagtatapos ang 3 bahagi. Binasa ni Maricel Cui. Ika-4 na bahagi ng Nang Bata Pa Kami. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Nang Bata Pa Kami ni Pura L. Medrano. Ika-7 kabanata. Mga alaala ni Edeng kay Manuel. Manuel, salamat sa pagpapaalaala mo na nariwa sa aking gunita ang ating kahapon, ang maligaya nating kahapon. Naaalaala ko ngayon na isang araw ng linggong kumilimlim ang araw ay naligo tayo sa dagat. Marami tayo, kasama natin pati ang mga pinsan kong babae, nakababata rin natin.
Nooy palaki ang tubig, ang puloy hindi natatanaw, at upang marating natin ng walang sagabal, ay nanghiram tayo ng isang malaking bangkang lunday. Sa bangkay masaya tayong lahat, lalong-lalo na ikaw, at habang tayo'y nagpapaligid-ligid sa may pulo sa paghanap ng lugar na mababaw, ay itinuturo mo sa akin ang mga ibong nagliliparan sa kalawakan, at ang mga isdang tulad nating malalayat, masasayang naglulundagan sa ibabaw ng tubig. Kay saya-saya natin, ngunit walang ano-ano'y tumaob ang bangka. Ikaw ay nagulat at kaming mga babae napatili ng malakas at makasandali naghalakhakan ang iba nating mga kasama. Ikaw ay nayamot sapagkat nahalata mong sinadya nila ang pagtataob ng bangka upang tayo'y pagalitin. Ang tubig ay hanggang dibdib lamang at makaraan ng ilang saglit, ang mga babae nagsama-sama't ang mga lalaki na may nagtulong-tulong sa paglimas ng bangka. Datapwat ikaw ay hindi kumilos sa iyong kinatatayuan at waring galit ka pa. Matapos nilang limasin ang bangka ay sila'y nagsipaglanguyan at kaming mga babae nagtimbulan at ikaw ay nagpakunwaring marunong lumangoy ng hampastikin. Datapwat naino naming nakasayad ang iyong mga paa. At dahil dito'y pinagtuksohanan ka't pinagsabuyanan ka namin ng tubig. Nang may kalahati ng oras na tayo'y naliligo, ang mga pinsan ko ay nagyayang umahon. Tayo'y lumulan sa bangka, ngunit hindi ang pangpang ang ating tinungo, kundi ang libis. At nang makita mong tayo'y nalalapit na sa baklaran ay nanginig ka, buhat sa ulo hanggang paa. Sa takot mong baka doon ilubog ang bangka ay hindi maaari ang langoy mong nalalaman. Ilubog natin ang bangka! 1, 2, 3! Ang sabay halos na sigawan ng ating mga kasama. Inako! Ang sigaw mong halos paiyak. Inako! Ayoko! Wag! Palibhasa'y patuloy ang pagbibiro ng ating mga kasama, ay nagsabi ka ng totoo, na hindi ka marunong lumangoy. Makaraan ng ilang saglit ay nagyaya akong umuwi upang wag malubos ang sa iyo'y pagtakot nila. At nang tayo'y nasa Pampangnay, ibinalita sa atin ng isa ninyong alila na ang tatay mo'y nagagalit sa iyo. Ikaw ay namutla, pagkat pinagbabawal sa iyo ang paliligo sa dagat ay sumama ka pa sa amin. Sa inanyo mong kalunos-lunos ay nahabag ako at nawika ko sa sarili. Kaawa-awa naman, nagtiis na ng takot sa gitna ng dagat ay makakagalitan pa. At nang tayo'y papauwi na, ay sinabi ko sa iyong, huwag ka nang maliligo sa dagat sapagkat ipinagbabawal pala sa iyo ng iyong tatay. Oo, kung hindi ka na rin maliligo, ang sagot mo. Aba, ang salo ko naman. Maaari bang wag akong maligo sa ako'y may sakit at ang pagpaligo sa dagat ay nakagagaling sa akin? Sa makatuwid ay maliligo rin ako. Wag, sundin mo ang iyong tatay. Oo, susundin ko siya kung sa inyong bahay ka maliligo. Bakit? Ayaw ka bang gumaling ako? Bakit ayaw? Gayun pala'y... Gagaling ka, hindi man sa pagpaligo sa dagat. Pagkatapos ko ng segunda ensenyanza, ay mag-aaral ako ng medisina at ako ang magpapagaling sa iyo. At samantala'y dumating tayo sa harap ng ating bahay. Ikaw ay nagtuloy sa inyo at ako na may sa amin. Ikaw ay sinalubong ng galit ng iyong tatay, at ako na may ng maligayang ngiti ng minamahal kong ina. 8 Kabanata. Buwan ng Mayo. Tayo'y malalaki na. Ako'y mayroon ng 13 taon at ikaw na may 14. Ang ating kilos ay ibang-iba na sa dati. Hindi na tayo nakikipaglaro ng tubigan ni takip silim. Hindi na tayo nagbibiruan at para tayong matatandang formal na formal kung mag-usap. Datapwat batang isip pa rin tayo, kaya't ang ating napauusapan ay panay na kamusmusan. Sa buong Maynila ng mga araw na yaon ay nagsalabat ang Santa Cruz de Mayo, at sa gawing kaliwa ng bahay na aming tinirhan ay may isang lutrinang hari ng gulo, sapagkat panay na mga batang lansangan ang nagsisiilaw. Ngunit ng mga huling gabi
Sa dakong pagtatapos ay lumalaki at humuhusay sapagkat pinakialaman na ng matatanda at nagpalaluan pa ang mga hermano mayor. Nang huling araw ng pagdiriwang ng Santa Cruz de Mayong yaon, ay may namanhik sa aking tatay na ako'y maging Reyna Elena. Ang tatay ko'y pumayag at kinagabihan, ang aming bakuran ay napuno sa mga batang manunood ng lutrina. Nang hapon ng araw na yaon, ay masayang-masaya ang ating daan. 3 banda ng musika ang nagtutugtugan sa harap ng bahay ng hermano mayor na hindi rin nalalayo sa ating tinitirhan. Nang tumugtog ang ika-6, ang Reyna Sentenciada, ang Haring Constantino, ang mga sagala't iba pa, ay isa-isang sinundo ng 3 bandang musika at ako ang ipinagpahuli sa lahat. Ngunit ako'y nagulat nang makita kong ikaw ang Haring Constantino. Uy, ang bati ko sa'yo, bakit ikaw ang hari? Mangyari, ikaw ang Reyna. Ang sagot mo naman. At tayo'y sandaling nagngitian bago natin tinungo ang bahay ng hermano mayor at di naglaoy inilabas ang prosesyon. Kay daming taong nanood, lahat ay humahanga sa naggagandahang mga sagala. Sa karamihan ng tao'y may ilang nanunumpit ng pabango na parang nasisiyahan kung may sagalang tinatamaan sa mata. Ikaw ay galit na galit ng mga sandaling iyon. Pag ikaw ang sinumpitang, bulong mo sa akin, ay pagtatatagain ko sila. Wag, ang salo ko naman. Wag at baka kanila pagtulong-tulungan. Pag may tangan akong sable, magsampu man sila ay hindi ako matatakot. Bahagya mo pa lamang katatapos na mangusap ay siyang pagtama sa aking mata nang hindi ko na naaalaala ngayon kung tubig o pabango na aking ikinapatili ng malakas. At ako'y napapikit sa hapdi. Makailang sandali dumilat ako at ang una kong nakita'y ikaw na anyong mananaga. Manuel, ang sigaw ko, pabayaan mo sila. Ako'y pinakinggan mo at nang humarap ka sa akin, ay walang pinag-iwan sa isang haring maawain ang tingin ko sa iyo, at nang ako'y lapitan mo'y binulungan kita ng gayari. Kamukhang kamukha ka ng Haring Constantino. Naku, nanunuya ka pa ah. Sumama ka sa amin mamaya at ipakikilala ko sa iyo ang larawang ibinigay sa akin ng amain kong pari. Sasama ko. Iyong makikita. Baka hindi. Oo, ipakikita ko sa iyo. At 1 oras pa ang dumaan bago ipinasok ang prosesyon. Nang gabing yaon ay hindi ko na ipakita sa iyo ang larawan, sapagkat nang ipasok ang prosesyon ay dinala pa tayo sa bahay ng hermano mayor, at doon ko naalaman na ikaw pala ang humiling upang gawin kang Haring Constantino. Presentado alsado, ang biro ko sa iyo. Nagpresenta nga ako pagkat ikaw ang Elena, at ibig kong mapanood ng mga tao na tayo'y mga hari kahit nasa Santa Cruz de Mayo lamang. Hambog, ang biro ko pa. Hindi ka nakasagot sapagkat inanyayahan tayong maghapunan ng hermano mayor at para pang sinadya na tayo'y pinagtapat ng upo, kaya't habang tayo'y naghahapunan ay kung makailan kong maino na nangungunot ang iyong noo. Pagkatapos ng hapunan ay pinanood natin ang pag-aagawan sa bitin at matigas kong katatawa, sapagkat sa gitna ng balag ay may isang malaking palayok na nakabitin, at ang akala ng lahat ay matamis lamang ang laman, datapwat ng malaglag at pagdumugan ng mga batay, naghalakhakan ang nagsipagbitin ng palayok na iyon, at makailang sandali naghiwa-hiwalay ang nagsisipag-agawan. May patakbong lumalayo, may nagkukusot ng katawan, at may naglululundag na animoy nagsasayaw sapagkat ang palayok palang iyon, bago ibinitin, ay maghapon munang inilagay sa langgaman. Matapos ang agawan ay umuwi tayo. Datapwat hindi ka nananhik sa aming bahay, pagkat malapit nang tumugtog ang 10, at ibinulong mo na lamang sa akin na ipakita ko sa iyo ang larawan, pagbalik mo sa susunod na gabi. Dito nagtatapos ang 4 na bahagi. Binasa ni Maricel Cui. Ika-5 bahagi ng Nang Bata Pa Kami. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Nang Bata Pa Kami ni Pura L. Medrano.
9 na kabanata. Hinggil sa aming pagparoon sa lalawigan ay naaalaala ko na aking sinulat sa iyo. Aywan lamang kung ang liham ko'y dumating sa iyong mga kamay o kinusa mo ang hindi pagtugon sapagkat namuti ang mga mata ko sa kaaantay ng iyong sagot. Hindi mo tinanggap? Marahil, tatapwat, huwag mong sabihing hindi mo naalaman kung saang lalawigan kami naparoon, sapagkat ang iyong tatay ay nakapaghatid pa sa amin hanggang sa sasakyan. Hindi maaring hindi nasabi sa iyo, oo, hindi. Hindi raw, nakapagtataka, di yata't hindi man lamang nabanggit ng tatay mo ang bayan naming pinaroonan, di yata't hindi nasabi sa iyo, ni sa nanay mo? Oh, hindi nga marahil, oo, sapagkat malapit na ang akala ng iyong amay, ako lamang ang kinagigiliwan mo ng mga araw na yaon, at inalala niya marahil na masisira ang iyong pag-aaral o susunod ka sa amin kung ipabatid sa iyo ang pinaroroonan naming lalawigan. Ngunit siya'y namali, kung gayon ang kanyang paniwala, sapagkat ipinatalastas man sa iyo ay hindi ka aalis ng Maynila, ni hindi masisira ang iyong pag-aaral dahil sa naiwan dito ang iyong langit, ang paraluman ng iyong gunita. Huwag kang magkaila, wag, mayroon akong katunayan. Sinabi mo na may nagbalita sa iyong tatay na palagi kang nakakagalitan ng iyong mga guro sa dahilang malimit kang hindi makalisyon at dahil sa balitang iyon ay ipinagbawal niya sa iyo ang pagpapasyal kaya't napaalis kami ng hindi mo naaalaman. Totoo nga kayang ang paghihigpit ng iyong ama ang naging dahilan ng hindi mo pagkadalaw sa akin? Hindi kaya totoo ang nabalitaan kong si Ensay na kababata natin ang nagbawal sa iyo? Huwag kang magkaila at ipakikita ko sa iyo ang katunayan na si Ensay nga. Huwag kang sumumpa at baka ka mapahiya sa dakong huli. Kailan ko natanggap ang balitang iyon at sino ang naghatid sa akin? Sasabihin ko sa iyo. Nang kayo'y may 3 araw nang nakalilipat sa ibang bahay, ay may nagsadya sa amin na isang binatang balingkinita ng katawan, mataas, malago ang buhok, matangos ang ilong at matingkad pa sa kayumangging kaligatan kulay, at siyang nagsabi sa akin na si Ensay daw at ikaw ay nagmamahalan. Ako'y nagalit man din at waring pati niya'y kinayamutan ko. Aywan, hindi ko masabi kung nagalit nga ako at kung ako'y nagalit ay hindi ko masasabi ang dahilan, sapagkat ng mga araw na yaoy musmus pa ako at ang mga musmos ay madaling magalit at madali namang matawa. Makailang araw ay muli akong nakabalita na kayo nga ni Ensay ay nagkakaibigan at noon ako naniwala ng lubos sapagkat may 1 linggo nang hindi mo ako dinadalaw. Gayon may hindi ako nagdamdam at sumulat pa ako sa iyo nang kami naghahanda ng paglalakbay sa Batangan. Ang sulat ko'y hindi mo sinagot hanggang kami lumulan sa sasakyan at iyo'y isang katunayan pa na talagang ako'y wala ng kabuluhan sa iyo ng mga araw na yon. Ang lungkot ko'y gayon na lamang at lalong-lalo na nang kami naglalayag sapagkat nagunit akong sa lalawigay walang kasayahang gaya sa Maynila. Dito'y panay na kaligayahan ang aking naranasan, subalit do'y panay na kalungkutan ng aking makakaulayaw sa araw at gabi. Ako nga'y malungkot at napatulo pa ang aking luha. Ngunit naroon na'y ano pa ang aking gagawin at mayroon man ay wala nang mangyayari. Dumating kami sa Batangan. Mahusay ang panahon, ang langit ay maaliwalas at malamig ang amihan. Nooy linggo ng umaga at sa pantalan pa lamang ay sinalubong na kami ng aming mga kamag-anak na doon nananahan at kami dinala sa bahay ni GX na may 2 anak na dalaga at kinagabihay hinara na kami ng mga binatang taga roon at gayon din sa nagsisunod na gabi. Ang lungkot kong nagsimula nang kami pa'y naglalayag ay naparam at nasabi kong masaya rin pala sa lalawigan. Datapwat hindi naglaon ang aking kasayahan. Kami lumipat sa bukid dahil sa damdam ng aking ama at noon na nagsimula ang pagkaulila ko sa lahat ng bagay at ang pagdama ko ng tunay na lagim sa buhay. Naroon na'y ano pa ang gagawin kung di ang magtiis at nagtiis nga ako.
Datapwat nang may 4 na buwan na kami roy, inisip ng tatay ko ang kami bumalik sa bayan sapagkat siya'y magaling na sa kanyang sakit at nagpapalakas na lamang. Nang ipabatid sa akin ang kanyang tangkang iyon, ako'y lumigaya at nasabi kong wala nga palang hirap na di napapalitan ng kaginhawahan. Sa bayan, sa bayan. Nororoon ang ligaya, dooy masayang lahat ang tao. Ngunit dito sa bukid ay bihira ang tao mong makikita na hindi dumadaing sa sungit ng palad na nagtataboy sa kanila sa kabundukan upang dooy humanap ng ikabubuhay at sa gabi ay wala kang mapapakinggan kundi huni lamang ng libo-libong kuliglig. Makaraan ng ilang araw ay nilisan namin ang bukid. Sa bayay nadama ko ang aking kinasasabikan, ang ginhawa, ang kasayahan, at noon ko na wikang sa lalawigan pala'y maari ding mabuhay na gaya sa kabuhayan sa Maynila, at higit pa sapagkat bihira ang gabing walang harana at madalas ang buen comer sa tabi ng ilog o kaya'y sa palayan. Nang may ilang araw na kami sa bayan ay nakatanggap ako ng isang sulat. Akala ko'y iyo at dali-dali kong binuksan. Ngunit nang tunghan ko ang lagday, natalastas kong ako'y namali, sapagkat yaon pala'y kay Enchay, upang ipagbigay alam sa akin na kayo'y mag-iisang dibdib pagkatapos ng iyong pag-aaral. Ano ang dahilat ako'y sinulatan ni Enchay? Pinasasakitan kaya ako? Siya'y namali. Wala tayong salitaan ng kami paroon sa lalawigan. Siya, ni sino man, ay walang katunayang maihaharap na tinanggap ko ang iyong pag-ibig, at ngayoy hindi ko masabi kung ang pag-iibigan ang ating napag-uusapan noong araw, at kung pag-iibigan nga, ay hindi ko rin masasabing inibig kita sa hayagan o sa lihim man, sapagkat nooy musmus pa ako at wala akong muwang sa ngalang pag-iibigan. Ngunit kung ang mga pagkalungkot ko pag tayo'y hindi nagkikita, ay nagkakahulugan ng pag-ibig, ay ginanti ko ang tibok ng iyong puso. Ngunit hindi ba't ang bagay na iyan ay nangyayari din naman sa magkakaibigan na nagmamahalang parang magkapatid? Sakali mang hindi ako musmus noon at sinagot kita ng oo, ay namali siya, si Enchay, sapagkat nang tanggapin ko ang kanyang liham ay nalimot ko na ang nakaraang panahon. Kaya't nasabi ko tutoy sa sarili nang matapos kong basahin, at maano sa akin, mawawalan ba ako? Makaisang linggo'y nakatanggap ako uli ng liham din niya'y at iba naman ang binabalita sa akin, ngunit ako'y tunay na yamot, pagkat bawat talatay may salitang napakarumi at kung iisip-isipin ko, ang kahulugan ay sa akin patama. Gayon may hindi ko sinagot, at bakit ko sasagutin? Ay di pinantayan ko pa ang baba niyang singbaba ng nakasusuklam na lusak. Ako'y hindi mataas magsalita. Ano ang aking ipagmamataas sa ang uri ko'y mababa rin namang katulad ng iba? Datapwat ang kanyang ginawa ay nakaririmarim na gaya ng pusali na amoy lamang ay nakasasama ng sikmura. Hindi ko nga siya sinagot at siya'y pinatawad ko pa, at kung kami magkikita ngayon ay hindi niya ako kahahalataan ng sama ng loob. Ika-10 kabanata. Ang tatay ko'y lumakas. Kami na parito sa Maynila at ang una kong nabalitaan ay ang paglililo sa iyo ni Enchay na pinaglalaanan mo ng iyong karera. Huwag kang magkaila. Huwag. May katunayan akong walang kasing laking kasinungalingan ang sinasabi mong hindi ako nawawalay sa iyong isipan. Huwag mong nasaing maikubli ang isang katotohanan. Sumusumpa kang totoo ang sinabi mo at ako lamang ang iyong iniibig. Ito nga namang mga lalaki, pag-ibig magsinungaling. Inako, hindi mo ako mapaniniwala. Huwag kang magpumilit, huwag, at baka sabihin ko pang kaalam ka ni Enchay nang ako'y padalhan ng sulat. At namula ka, may katwiran yata ako, hahaha. Wala? Bakit ka namula? Talagang may sala ka. Namamali ako at iniibig mo pa ako hanggang ngayon? Sagutin ko kung may maaasahan ka pa sa akin? Oo, sasagutin kita. Datapwat, tugunin mo muna ako. Ngayon ba't tinalikdan ka na ng pinaglalaanan mo ng iyong karera
ay akong ihinabilin mo na sa limot ang iyong pamamanhikan, akong pinagtangkaan mong malugmok sa hirap sa pamamagitan ng dalawang liham na ipinahatid sa akin ni Enchay? Isinusumpa mong hindi ka kaalam? Bakit niya naalam ang lumigaw ka sa akin? Ewan? Wala kang pinag-iwan sa ilang taga-bukid na nakikilala namin. Huli na'y nagkakaila pa. At hindi ako nagtataka sapagkat ang taong nagkukubli ng katotohanan ay talagang ganyan at matapang pa kung minsan hindi yata. Naku, kung gaya ng dati na tayo'y mga musmos, ay tatawagin ko ang ating mga kaibigan at sasabihin kong, narito ang bulaan, ang sinungaling, narito, tingnan ninyo. Ngunit napapalayo ako. Pagbalikan natin ang iyong tanong. Manuel, tanggapin ang tungkos ng mga liham na ito, at sa mga iyay mababasa mo ang aking sagot. Huwag mong buklatin dito, sa inyong bahay mo na basahin. Huwag sana, at kung may tutol kay, sa ibang araw ka na parito. Hindi kita itinataboy, ibig kong umuwi ka na, sapagkat baka hindi ka magkapanahon sa pag-aaral ng ililisyon mo bukas. Itinigil mo ang pag-aaral, buhat nang mamatay ang iyong ama at ang kapatid mong Juan na lamang ang pumapasok sa Santo Tomas? Sinayang mo ang panahon, ngunit may katwiran ka, may asawa na si Enchay, ay bakit ka pa mag-aaral? Sa siya lamang ang pinaglalaanan mo ng iyong karera. Ako raw at hindi si Enchay, oy manong matahan ka. Uuwi ka na? Mabuti nga't nang maalaman mo ang laman ng mga liham na iyan. Oo, hanggang bukas. Dito nagtatapos ang ikalimang bahagi. Binasa ni Maricel Cui. Ika-6 na bahagi ng Nang Bata Pa Kami. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Nang Bata Pa Kami ni Pura L. Medrano. Ika-11 kabanata. Pangwakas. Nang si Manuel ay dumating sa kanyang bahay, ay ang pagbubukas sa tungkos ng mga liham ang unang ginawa, at matapos basahin lahat, ay nagbuntong hininga at nasabi sa sariling, nahuli ako. Ngunit iisa ang pinahahatid kong liham, ay bakit naging 3? Matagal na inisip kung ilang sulat ang naipadala kay Enchay nang sila'y nag-iibigan, datapwat hindi naapuhap sa alaala na ang unay sinundan pa ng 2. Maging isa man o 3 na nga, ay nahuli na siya ni Edeng, at dahil dito'y nalungkot ng gayon na lamang. Oh, kahiya-hiya kay Edeng, ang bulong sa sarili. Isinumpa ko pa naman na liban sa kanya'y wala na akong inibig, at ipinagmatigas ko pang siya hindi nawawalay sa aking gunita. Ano kaya ang kanyang palagay sa akin ngayon? Isang bulaan, isang sinungaling? At ang mukha'y tinutop ng 2 palad na parang may kaharap na kinahihiyaan. Ang sulat na ipinahatid ni Manuel kay Enchay ay talagang iisa nga. Ang 2 hindi niya makuro kung saan nagbuhat ay gawa ng isang binatang taga-Batangan na nangingibig kay Edeng. 1 buwan muna bago nalipat ng bahay sina Manuel, ang binatang iyon ay lumipat din sa bahay na kapiling ng tinitirhan ni na Edeng, at parang nahalinang inakit ng ganda nito sa gawang pag-ibig. Nooy nagdadalaga na si Edeng, at nang mahalatang ito at si Manuel ay waring nagmamahalan, ay nag-isip ng daan upang magiit ang kanyang pagliyag. Ang pagkakalipat ng bahay ni na Manuel ay siyang sinamantala ng binatang iyon, nakitulong sa paglululan sa kariton ng mga kasangkapan, at dahil dito'y kinagiliwan ni Don Jose at ni Aling Mirang na mga magulang ni Manuel. Nang gabi rin ng araw na iyon at samantalang sina Aling Mirang at ang kanilang mga alilay naghuhusay ng bahay, si Don Jose ay kanyang kinausap at ibinalita na si Manuel ay malimit na hindi makalisyon, kaya't palagi daw na nakakagalitan ng mga guro. At nang sina Edeng ay patungo sa lalawigan, ay sinulsulan si Manuel na lumigaw kay Enchay. Ang binatang iyon ay nag-aaral sa paaralan ng mga Heswitas, at nang dumating ang bakasyon, ay umuwi sa Batangan at si Edeng ay makalawa sa 1 linggong pinagsasadya sa bukid. Sa kanilang mga pag-uusap ay naino niyang si Manuel ay hindi nawawalay sa alaala ni Edeng,
kaya't gumawa ng lahat ng paraan upang malimot ang binatang nagtitiis ng hirap sa pagkaulila sa kanyang nilalangit. Nang buksang muli ang mga paaralan ay lumuwas dito sa Maynila at ng mga araw na yaon ay noon naman tumanggap si Edeng ng 2 liham ni Enchay. Si Manuel at si Enchay ay nagkaibigan nga datapwat hindi naglaot ito'y umibig sa iba. At nang ikakasal na sa kanyang bagong kasi ay ipinamanhik sa ating binata na isauli kay Manuel ang 1 liham na kanyang tinanggap, ngunit ang liham na iyon ay hindi dumating sa kinauukulan. Nang sina Edeng ay lumuwas dito sa Maynila ay ibinilitang agad ang paglililo ni Enchay at si Manuel daw ay may bagong nililigawan. Isang pagkakataon, ang dating magkakilalay nagkita sa teatro at kinabukasan ay matalastas ng ating binata ang patatakpong iyon sa dulaan sapagkat ibinalita ni Edeng. Ang ating binata ay dali-daling nagpaalam upang ang liham ni Manuel kay Enchay ay dalhin sa isa niyang kakilala na mahusay humuwad ng mga titik upang magpagawa ng 2 pa na iba naman ang nilalaman sa tunay na liham ni Manuel. At gayon nga ang nangyari. Nang gabing si Manuel ay umalis sa bahay ni Edeng, nataglay ang 3 liham, ang ating dalagay nilapitan ng kanyang ina. Edeng, ani Aling Juana, ano ang pinag-uusapan ninyo ni Manuel? Wala po, ang tugon ni Edeng. Wala. Akala mo yata'y hindi ko naaalaman ang dahilan ng pagparito ni Manuel? Natatalastas ko na siya'y nangingibig sa'yo noon pang araw at pag-iibigan ng inyong pinag-uusapan. Hindi po, nanay. Ang napag-uusapan po namin ang pagpapatintero, ang pagtatakip silim, at iba pang laro ng bata pa kami. Huwag kang maglihim. Magsabi ka ng totoo kung ibig mong huwag akong magalit at kung ibig mong mahalin kita ng higit pasarati. Totoo pong wala kaming napag-uusapan tungkol sa pag-iibigan. Di atay hindi ka magsasabi ng totoo? Sabihin mo, ano ang inyong pinag-uusapan ni Manuel? Bakit napaparito gabi-gabi? Si Edeng ay hindi sumagot. Ang inay nagalit at nagpatuloy. Ano ang laman ng sulat na ibinigay mo kay Manuel? Ayaw mo akong sagutin? Ang ulit ng ina na lalo pang galit. Ano ang laman ng sulat na ibinigay mo kay Manuel? Hindi mo ba nalalaman na ang binatang iyay mason? Hindi mo ba nalalaman na ang mga mason ay eskumulgado at ang nakikipagkaibigan sa mga eskumulgado'y walang kaligtasan? Hindi po. Ngunit ngayong naaalaman mo na, ay ayokong siya'y kakaharapin mo at pagparito uli ay sasabihin kong wag na siyang magpaparito sa ating bahay. Naaalaman mo? Opo. Si Aling Juan ay isang babaeng may mabuting puso at mainam na makipagkapwa-tao, datapwat totoong napakabanal at ito ang tanging maipipintas sa kanya. Si Manuel ay dati niyang kinagigiliwan at natuwa pa ng mahalatang nangingibig sa kanyang bunso. Ngunit ng huling gabi ng pag-uusap ni na Edeng ay nakatanggap ng isang kalatas na hindi malaman kung kanino galing, kalatas na nagbabalitang si Manuel ay mason at dahil doon ay kinapuotan ng gayon na lamang. Kung ang balitang yaon ay natanggap ng unang gabi ng pagkikita ni na Edeng sa dulaan, ay natira na lamang sila marahil sa pananabik sa mga pagkakataong ipagkakausap. Ang pinto ng tahanan ni Aling Juana ay nakapinid para kay Manuel, subalit bukas sa binatang makikilala natin sa susunod na bahagi, at dahil dito'y palaging malungkot si Edeng, sapagkat sa mula't mula pa'y tinubuan ng wagas na pag-ibig kay Manuel, at hindi nawawaglit sa kanyang isipan ang maligayang panahon nang sila'y mga bata pa. Datapwat nang sila'y magkita't magkausap ay hindi nagpahalata kay Manuel dahilan sa mga balita niyang natanggap, at kung tunay na siya'y inihabilin na nga sa limot ng binatang minahal sa pagkabata, ay handa namang taglayin hanggang sa libingan ang pag-ibig na namumugad sa kanyang puso. Si Manuel ay gayon din, at kung nangibig man kay Enchay, ay dahil lamang sa sulsol ng isang kaibigan, at upang may mapagparaanan ng panahon. Bagamat si Edeng at si Manuel ay hindi nagkakausap, ay nagkakatalastasan naman sa pamamagitan ng mga liham at pamamaligaya sapagkat alam ng bawat isa na wagas na pag-irog
ang katapat ng kanilang walang kasing laking pag-ibig, at may pag-asa sa isang nakangiting hinaharap at sa luwalhati ng kanilang lihim na pagmamahalan. Wakas. Tondo, 5 ng Setyembre, 1913. Dito nagwawakas ang 6 na bahagi. Binasa ni Maricel Cui. Ikapitong bahagi ng Nang Bata Pa Kami. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Nang Bata Pa Kami ni Pura L. Medrano. Ilang maralitang kuro. Aling Puring, noong 1 linggo pong ako'y dalawin ng maingat kong manggagamot, ay 3 mahalagang bagay ang ipinagbilin sa akin. Huwag kang magbabasa, ang wika. Huwag kang mag-iisip, huwag kang magsusulat. Sa mga tagubilin niyang ito ay sandali akong natigilan bago marahang nakasagot ng opo. Mangyari kasalukuyang binabasa ko pa naman noon ang inyong mahalagang aklat, kaya't sa isipan kong hapoy, buhay na buhay pang gumagalaw ang mga larawan ni na Edeng at Manuel, at waring sa aking pangdinig ay humahayuhay ang kanilang matatamis na bigkas, mga bigkas musmos na naghihiwatig ng 2 pusong nasasaputan pa ng kawalang malay, ng kulay na puti ng mga kaluluwang hindi pa napupukaw ng mapangdigalig na araw ng buhay. Dahil dito'y sa sandaling nakapanira sa alaala ko ang mga tagupili ng aking manggagamot, at babahagya pa siyang nakalalayo sa amin, ay muli ko na namang kinuha ang inyong nabitiwan kong aklat upang ipatuloy ang pagbasa. Naraanan ko ng buong lugod ang mga talatang naglalarawan sa mga kamusmusan ni na Edeng at Manuel, ang matatamis na sandaling yaon ng kanilang paglalaro ng mga larong ganap na Tagalog gaya ng taguan, piku-piko, tubigan, at dumating ako sa mga talatang ang 2 musmos ay unti-unti nang nangasisipasok sa mapanghalinang buhay ng damdamin. Pagdating ko rito ay lalong nagulol ang pagkagiliw ko sa aklat, kaya't buong pananabik kong sinundan si Edeng at Manuel hanggang sa makarating sa huli. At ano ang naging kuro ko sa pagkatapos ng pagbasa? Huwag ninyong sapantahain na ang sasabihin ko'y likha lamang ng ating pagkikilalang matalik. Hindi po, sapagkat labis kong natatalastas na ang isang epilogistay hindi kaibigan ng sino man, kundi isang kapangyarihang nagpaparusa sa may sala at nagbibigay ng gantimpala sa mga magalangin sa kanyang mga batas. Narito po ang maralita kong pasya, na ang inyong aklat ay busog na busog sa mga kagandahang dapat taglayin ng isang nobela, luwag sa pananalita, ayos sa pagsasalaysay at taas at linis sa mga isipan. Ang kabuuan ng aklat ay maiwawangis sa isang halamang hitik sa mga bulaklak ng pusong tunay na Tagalog. Pusong gaya ng kay Edeng na pinagtipunan ng yumi at hinhin, ng hinhin at bait, bait at hinhing aring-ari lamang ng mga dalaga sa lupaing ito. Kung ang lahat ng mga aklat na susulatin natin ay maitutulad sa aklat na ito, aklat na naglalarawan ng isang buhay at ang mga pangyayaring may tatak Tagalog, Tagalog na urit lasang Tagalog din, ay hindi sasalang sa araw ng bukas, ay buong dangal na nating masasabi na may wika tayong talagang sarili at damdamit diwa na ating-atin din. Aling Puring, sa wakas ay ipinahintulot ninyong umasa ako ngayon pa, na sa mga papuring nasabi ko narito sa inyo, ay mairaragdag sa mga hinaharap na araw, itong mga sumusunod, orihinalidad sa pananalita, at liwanag sa paglarawan. Ros Almario. Dito nagtatapos ang 7 bahagi. Dito rin nagtatapos ang Nang Bata Pa Kami ni Pura L. Medrano. Binasa ni Maricel Cui.